Ang personal kong pananaw, Nelson, mukhang hindi po ito nakakatulong para hilahin yung pababa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo, baka sa halip po, makakuha pa po siya ng simpatya. Lalo na kung may actual na pag-aresto mangyayari. Yun ang... Yan ang wag niyong panaginiping mangyari. Kasi kung ako Kung laban kayo sa mga Duterte, wag niyong nanaisin na ma-aresto talaga siya. Kasi babatak, malulugi ho kayo. Lugi ho kayo. Lugi, di ba? Kasi ang mga Pilipino, andun tayo sa... Yung underdog, andun sa mga kinakawawa, di ba? Pag-aresto rin lang ang pag-uusapan dyan. Ito. Ayan ang Merong maganda. isang pinakamalaking balita na lumabas nitong weekend na may aarestuhin daw. Di umano, ha? Mukhang laksa-laksang pulis na daw ang pinakalat Sa lumitaw na balita, 7,000 pulis. Naku po, ano ba yan? Kala ko jackpot maraming nagulantang dyan, ha? 7,000 pulis ang inihahanda para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na. Naging balita ito Sunday or Saturday. Yes, diba? pati sa social media pinag-usapan yan sa mga balita, Nelson. Ang sabi naman ng PNP, lilinawin lang po natin, ha? Linawin ho natin. Ito po ang mas malinaw. Pakinggan nga natin. Si spokesperson, siya pa rin ba? Siya pa rin ata. Si Jean Fajardo. General Jean Fajardo. May paglilinaw ho siya doon sa lumitaw na 7,000 pulis sa aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakabang na sa airport ng Davao. Pagbalik ng Hong Kong. Talaga naman. Ano naman gagawin ng 7,000 pulis, General? Pakinggan po natin ang paliwanag niya. Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise and relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise. Again, as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Ayun, simulation lang pala yun, Nelson. Ay, kayo naman. Ano sinisimulate? Yung pag-aresto. Simulation lang daw yun, security preparation sa eleksyon. Hindi sa pag-aresto. Wala sa kinalaman sa pag-aresto. Ay naman pala. Ayan, sabi tuloy ng dating Pangulong Duterte, tingnan nyo na lang yung balikat ko. Yan ang sagot ko sa inyo. Ha? Balikat? Pinagkabit balikat. Pinagkabit balikat. Ito, may ano yata siya. Meron siyang... Ano reaksyon? Reaksyon. Sige nga. Burahin mo na lang yung mga part na hindi pwedeng pakinggan ng mga bata. Ito pa, reaksyon ng dating Pangulong Duterte sa di umano ay arrest warrant ng ICC sa kanya. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol. Ayun. Yan. Itong event na ito ay sa Hong Kong. Hong Kong. At ang katunayan, yung pagpunta nila sa Hong Kong, nabalita pa, Nelson, na ito daw ay pagtakas ng Pangulong Duterte kasama si VP Inday. Kaya sila pumunta ng Hong Kong. Ito matakas sa warrant of arrest. Dahil palabas na din Sabado din. Na-inisyo nga ng ICC. Yun. Gaya niya, Hong Kong, isa pa bahagi ng China yan Diba? Kaya sila pumunta ron para ho sila ay tumakas kung magkakaroon man ng pag-aresto. Dahil ang kanilang gustong gawing sa kwento, dahil yan ay China, kukop-kopin ng China. Parang ganun ang dating Pangulo. Parang bibigyan ng asylum. Ganun. Nako. Ang bali ba, ang nakadagdag pa ng gatong, Nelson, sa usaping ito, ay ang dating presidential spokesperson Harry Roque. Bakit? Si Secretary Harry Roque nagsabing sa kanyang mga pagtatanong daw at impormasyong nakalap, totoo nga raw na meron ding warrant of arrest na inisyo nga ang ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? Meron pa tayong voice clip nun na ni Secretary, wala, ano ha? Pero yun ang kanya, nag-vlog siya At kinukumpirma nga na sinasabing meron daw pong arrest warrant ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy, lalong uminit
ang usaping ito sapagkat mga kapanalig na po ng dating Pangulong Duterte nagsalita na talagang may warrant of arrest laban sa kanya. Kaya tuloy nag-react ang Malacanang, nag-react din po ang ilan pang mga opisyal. Si Secretary J. Ruiz, ano ba sabi niya? Mukhang wala naman silang natatanggap na balita, pero kung ganun pa man, sabi niya, ay nakahanda sila makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan kung talagang meron pong warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Di ko lang alam, meron ka bang ano dyan? Kung ano naman naging reaction ng ating Palace Press Officer? Teka muna, ha? Meron ba? Tiningnan ko muna itong post ni Harry Roque. Yan. Sige. Oo. Pero ang kanyang sabi dito, as of 9:47 a.m., March 10, Ngayong araw? Kanina umaga. Oo. Nag-check po ako sa database ng Interpol. Wala pong red notice alert si PRRD. In any case, kung meron man, hindi po iyon international warrant of arrest. Batas Pilipinas pa rin ang basehan kung susundin ang red notice na yan. So sinasabi niya na wala rin naman. Wala siyang Pero yan ngayong araw na yan. So, adjust na yan. Meron ba siyang sinabi? Meron pa siyang, isang araw parang Sabado. 2 days ago. Alam ko meron siyang nag-vlog sa tungkol doon eh. Kung hindi ako nagkakamali, ay Sabado o Linggo basta ito lang nakalipas na. Pinapanood ko pa noong isang araw eh. Habang ako ay pahila-hilata sa bahay eh. Nakadagdag na, sabi ko sa'yo, nakadagdag tuloy sa mga pangamba ng ating kababayan na talagang mukhang seryoso na ipa-arresto nga at meron ng warrant of arrest. Baka binasa lang niya yung naunang pahayag ng palasyo. May mga reactions din siya na sinabi. Hindi ko lang maalala. Pero anyway, wala na ba dyan? Sa kanya mga statement? Wala nakalagay. Para kung di ako nagkakamali, Sabado o Linggo, yung kanyang live na vlog ukol sa bagay na yan. At nag-react din. Yun nga, sabi natin, ang ilan pa pong ahensya ng ating pamahalaan. Pero, doon daw mismo sa website ng ICC, Nelson, ay wala naman sinasabi. Wala nga. Pati Malacanang, sinabi nila na wala eh. wala pa silang konfirmasyon. Ayun na nga, wala din confirmation. Tapos meron isang abogado, hindi ko maalala pangalan, na nagsabing hindi naman obligasyon ng ICC na i-post sa kanilang website kung meron ng arrest warrant sa dating Pangulo. Parang hindi naman daw nila practice yun. Pero napapabalita yan. Yun na nga, napapabalita. Kasi ang tayo naman kasi, ewan ko, kung ang iba may contact ba sa ICC, na para sabihin, ilabas. Ang ibang source lang natin talaga doon sa website ng ICC. Pero pag sinek mo kasi, wala namang ipinost. Ang sabi naman ng mga ibang nakakaintindi, hindi naman obligasyon ng ICC na i-post kung meron ng arrest warrant laban sa dating Pangulong Duterte. Pero natatandaan mo, Jen, may warrant of arrest din ng ang Israeli Prime Minister. Si Benjamin Netanyahu. Sa ICC din, di ba? Mula na ilabas nila, hindi naman nila ma-arrest. Yun na nga. Alam mo, pati yata si Putin, may arrest warrant meron din, di ba? Ewan ko lang kung paano nga nila ipapa-arresto. Si Putin yan, ha? Pati mga bata, mga sipunin nga. Hindi rin nila ma-arrest. Kasi hanggang ngayon po, nananatili na wala nang jurisdiction, Nelson, ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po kasi tayo miyembro ng Rome Statute na yan. Kung halimbawa man, ito, mayroon pong legal na pagkatalo, usaping legal. Kung halimbawa nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating halimbawa lang, Nelson, ha? Sino ang mag-i-implement ng batas? Kung halimbawa, ipinadala ang kopya sa Pilipinas. Sino mag-aaresto? Oo. Magpapatupad, ano? Ang Interpol ba ay pwedeng makialam dito? Mukhang, aywan ko, hindi naman naatasan ng ICC ang International Police. Di ba? Kung halimbawa ibigay yan sa gobyerno ng Pilipinas, ang pulis ba natin, ang NBI ba natin, ang sundalo ba natin ay aakto? Gagawa ba ng kaparaanan para arestuhin kung sino man ang pina-aresto ng ICC? Ay hindi na nga tayo miyembro sa kanila? At eto pa, Jen. Oo. Kapag ka umakto ang pamahalaang Pilipinas sa atas o kagustuhan ng ICC, pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Yes, Pilipinas, Jen. Former president na naging kahuntahan din niya. Sabi niya, my friend, Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, baka hindi rin mapigil ni Donald Trump
ang ano mang kanyang gustong gawin, di ba? Sa ICC? Oo. O kaya para wag maipatupad diyang warrant of, kung meron man. Kung di ba? meron man. At kung meron man sila, kasi talagang matagal na lumalabas sa balita na yan, Nelson. Pero ako gusto kong suy-suyin talaga, kanino ba nag-originate ang balitang ito? Ayun nga. Hanggang ngayon, hindi ko Kasi tinitingnan ko din, wala Oo, naman eh. Wala akong makita eh. Sino ba talaga? Kasi nung Biyernes, maghapon, parang wala namang ganyan balita eh. Lumutang lang yan, Sabado, kasi nga, Linggo ng hapon, merong nakaschedule na rally sa Southern Wanchay, Hong Kong. Ang grupo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama yung PDP Laban Senatorial Balls, at kasama din po dyan si Kong Dante Marcoleta. Yun ang nangyari. Well, siguro ako na lang, Nelson, mahihinuha ko na lang, ha? Alam mo naman kung sino ang may direktang mga pakikipag-ugnayan sa ICC. Magbabanggit pa ba ako ng pangalan? Hindi na. Alam na natin yan. Alam na natin. Alam na natin kung sino. Banggitin mo na rin. Ano? Si dating senador. Parang sila, aywan ko lang, kapagamat dito sa isyong ito, sa pangyayaring ito, mukhang tahimik sila, wala namang ano. In fairness, sa pangyayaring ito, hindi po sa usapin ng Bongbong or Duterte, sa pagpalabas niyo po ng ganitong issue, aywan ko lang nga, siguro sa mga nagpapalutang nito, Nelson, i-reassess niyo po, ha, ito, honest to goodness opinion lang, Nelson, ha, i-reassess niyo po, kasi ako, ang basa ko, habang pinalalabas niyo po itong warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po ng simpatya, Nelson. Ito again, ha, honest to goodness opinion ko lamang po ito. Sa halip po na mukhang makasama sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po siya ng simpatya. Hindi man siguro sa lahat, kundi sa marami nating kababayan, habang pinalalabas niyo po ang usaping ito. Nelson. Oo. Kaya kung ako po, again, suggestion natin, sa mga nagpapalutang po ng usaping ito, i-reassess niyo po ano ang sitwasyon. Kapag pinalulutang niyo po ang mga isyong ito, ay nagiging negatibo pa sa dating Pangulong Duterte, o baka po nakatutulong kayo para lalo pong sumikat yung tao at makinabang ang kanyang partido. Palagay mo, Nelson, bilang isang propagandista at isang Malamang sila rin ang nagpalabas. analyst. Baka sila rin ang nagpalabas. Si Duterte. Para pabor sa kanila. Ako sa tingin ko. Kung papabor sa akin, di ba? Ilabas natin. Ganon? Bagay, pwede, no? Hindi ko nga din makita dyan kung kasi una, sabi din ng Malacanang, rumor eh. Oo, Pero eh. bakit pinapatulan ng Malacanang? Di ba? Tsaka ang dami na nagsalita. Rumor yan, pero meron ka ng mga reaksyon, di ba? Yun na nga. Ewan ko lang. Sabi ko nga sa'yo, pati si Harry Roque. Si Harry Roque nung nagsalita, kaya tuloy lalong uminit ang usaping ito eh. Baka, Hindi kaya si Harry Roque ang baka, hindi kaya. baka propaganda niya. Ganon. Iwan ko lamang, Again, kayo po ang mag-assess. Matatalino naman po kayo at malalalim kayo sa usaping ito. Pero ako lang, yun lang ang personal kong pananaw. Mukhang hindi po ito nakakatulong para hilahin yung pababa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo, baka sa halip po, makakuha pa po siya ng simpatya. Lalo na kung may actual na pag-aresto mangyayari. Yun ang... Yan ang wag niyong panaginipin mangyari. Kasi kung ako Kung laban kayo sa mga Duterte, wag niyong nanaisin na ma-aresto talaga siya. Kasi babatak, malulugi ho kayo. Lugi ho kayo. Lugi, di ba? Kasi ang mga Pilipino, andun tayo sa... Yung underdog, sa mga kinakawawa, di ba? Baka makinabang yun, yung Lucky Nine. Oo. Di ba? Baka mag-number 1 pa yung si Philip Salvador. I-reassess niyo po. Baka makalipas ang May 12 elections, Senador Philip Salvador. kung gagawin niyo po yan. Nangingiti po kami, pero seryoso po yung bagay na yan. Kasi Jen, ito naman alam nyo na, lalo na yung mga medyo may edad na, sa eleksyon sa Pilipinas, kung sino yung pinakahuling kinawawa o pinaiyak, siya yung nananalo. Totoo. Diba? Umiyak si Cory, namatay si Noynoy. Namatay si Noynoy, umiyak. Tama, diba? tama. Para ano siya, di ba? Si... Kasi yun ang talaga ugaling Pilipino. Si Noynoy din, namatay yung kanyang ina. Di ba? Ang kandidato nila si Marojas eh. Oo nga, diba? oo. Ayun, siya nanalo. Totoo. Rodrigo Duterte, kinawawa, di ba?
No, 3% ha? Oo. Isang buwan pa ang eleksyon. Sa survey, lagi buwan siyang na lang. kawawa eh. Yes. Lagi siya nasa huli. Oo. At sa mga kwentuhan, laging, di ba? Wala, hindi siya kasama sa Hindi usap. kasama, oo. Sa lahat ng survey noon, 3% lang ang dating Pangulong Duterte. Parang nakikita yung Marcoleta dyan. Ganun? Laging wala sa survey, di ba? Oo. Kinakawawa talaga eh. Oho. Hindi ba? Totoo. Baka magulat po tayo pagkadating ng eleksyon. Kasi alam mo, Nelson, tayo naman biblically. Oho. Kasi kung ikaw ay simula pa lang, ando ka na sa taas, baka manghawa ka sa sarili mong kakayahan. Tama No? naman, oo. Kapag ka nandun ka sa baba, sa tingin mo, ang pangahawakan mo yung nasa taas. Yun. Di ba? Alam mo naman tayo. Yun nga. Ay, nako. Pero ang ating Vox Populi ngayon, simple lang. Yaman din lamang na pag-usapan natin itong ICC, warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte. Sabi ng Pangulong Duterte, sabi niya, pinagkikibit balikat lang niya. Hindi niya lang masyadong pinansin. Yung statement niya, apaka-ikli, di ba? Wala pang halos... tapos yun lang, wala na iba. Kasi nga doon sa, naalala ko, yung sa vlog nga raw ni Secretary Harry Roque, pinawagan pa nga raw siya ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Secretary Roque, tinawagan nga ako ng Pangulong Duterte, tinatanong ko, may warrant of arrest daw ako. Sa ICC, totoo ba ito? Parang siya pa tinatanong eh. Kasi di ba si Harry Roque ay isang international lawyer yan eh. Di ba? Pero hanggang ngayon po, sa ang latest vlog ni Atty. Roque, Wala. March 10 ngayon, ngayong umaga, Sinek niya yung red notice sa Interpol. wala naman. Kaya ang ating tanong po ay ganito, dapat bang seryosohin ang napabalitang paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte? Yan. Kung ang sagot niyo po ay A, dapat pong